Kabanata 3141. Pagdating ni James sa mga tarangkahan, magalang na binati siya ng ilang gwardya at mabilis na nagtungo upang iulat ang kanyang pagbisita. Hindi nagtagal, sina Yulia, Benedict, at iba pang mga pangunahing miyembro ng Oscars ay dumating upang salubungin siya. Lumapit si Benedict at magalang na binati si James. Ginoo, Hayden, siya ay isang makapangyarihang Grand Emperor at nararamdaman ang labanan sa outer space. Alam niyang si James ang taong nanakit kay Tamuus. Pinipilit siyang tumakas at iwanan ang mga miyembro ng Sanctuary of Darkness. Ang kanyang pagtakas ay nagbigay daan kay James na lipulin ang ngayon ay walang pinunong hukbo. Ipinakita ni Benedict ang lubos na paggalang habang nakatayo sa harap ni James. Bahagyang tumango si James at sinabing, "Nice to meet you. Naparito ako upang tuparin ang aking pangako. Sinabi ko sa iyo na ibibigay ko sa iyo ang curse inscriptions pagkatapos sirain ang Sanctuary of Darkness. Ngayon na halos ganap ko nang naalis ang mga ito. Naparito ako upang ibigay sa iyo ang mga inscription ng sumpa at magpaalam." Nagtatakang tanong ni Yulia, "Ano, aalis ka na ba? I have some important business to settle," sabi ni James habang tumatango. Pagkatapos tumugon sa kanya, hinopya ni James ang ilan sa kanyang curse inscriptions at ipinasa ito kay Benedict. Tuwang-tuwa si Benedict na nakakuha ng gayong napakahalagang kayamanan. Hindi nagtagal si James at umalis kasama si Nico pagkatapos ng pag-uusap. Patuloy niyang ipinasa ang curse inscription sa ilang pangunahing miyembro ng Elixir Pavilion. Sa labas ng Elixir Realm, lumutang si James sa mabituing universo. Tulala siyang napatingin sa napakalaking planeta sa harapan niya. Matagal na siyang wala sa Elixir Realm. Ngunit napakaganap nito. Bumulong si James. "Hindi ko alam kung kailan ako makakadalaw muli sa Elixir Realm." Sa tabi niya, sinabi ni Nico, "Oras na para umalis." James. Lumingon si James. Tumingin kay Nico. At sinabing, "Sige, punta tayo sa Eidolon Realm." "Sige." Tumango si Nico at walang kahirap-hirap na iwinagayway ang kanyang kamay. Isang misteryosong enerhiya ang lumitaw mula sa kanyang palad at isang kawalan ang lumitaw sa espasyo sa unahan. Pagkatapos, hinayla ni Nico si James sa kawalan at nawala sa lugar. Matapos mawala ang dalawa, agad na nagsara ang kawalan. At tumahimik ang lugar. Sa labas ng Eidolon Realm, biglang nagkaroon ng bitek sa kalawakan. At lumabas ang dalawang figure. Si James at Nico ang kalalabas lang sa Elixir Realm. Napatingin si James sa planetang nasa unahan niya nang walang pag-iisip. Ang paglalakbay mula sa Eidolon Realm hanggang sa Elixir Realm ay tumagal sa kanya. Pero, iba ngayon na kasama niya si Nico. Nakarating sila kaagad sa Eidolon Realm. Ang isang Grand Emperor ay talagang nagtataglay ng mga kahanga-hangang kapangyarihan. Maaari silang pumunta saan man nila gusto sa universo. "Nandito na tayo, James," sabi ni Nico. "Sige." Tumango si James at naglakad sa kalawakan. Sa ilang hakbang, nawala siya at pumasok sa Eidolon Realm. Ang Sanctuary of Darkness ang pinakamakapangyarihan at malihim na puwersa ng Boundless Realm. Ang kanilang pag-atake sa Elixir Pavilion ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa Boundless Realm. Bukod pa rito, gumawa si James ng pangalan para sa kanyang sarili. Gayunpaman, walang nakakaalam sa pinanggalingan ni James o sa kanyang ranggo sa paglilinang. Ang alam lang nila ay natalo niya ang pinakamalakas na tao sa Sanctuary of Darkness na nagpaikot ng tubig sa Elixir Pavilion. Lumago ang reputasyon ni James sa buong Boundless Realm. Samantala, nagtipon sina Thea at Zaint at pinag-usapan ang labanan sa Elixir Realm. Swoosh! Biglang umihip ang hangin papunta sa kanila. Kaagad pagkatapos, dalawang figure ang lumitaw sa harapan nila sa Paragon Sect. James.
Agad na tumayo si Thea. At ang kanyang magandang mukha ay lumiwanag sa tuwa. Bumalik ka na. Oo. Bahagyang tumango si James. Dad. Bati din ni Zane sa kanya. Lumapit si James habang si Nico ay nakatayo sa gilid at casual na pinagmamasdan ang kanilang paligid. Ayos ka lang. Bakas sa mukha ni Thea ang pag-aalala. Narinig niya ang tungkol sa mapanganib na labanan sa Elixir Realm at nababalisa siya sa kaligtasan ni James. Ngumiti ng mapanuksong sabi ni James. Ano ang pinakamasamang maaaring mangyari sa akin? Umupo tayo at mag-usap. Hinayla ni Thea si James at umupo sa tabi niya. Bagamat ligtas na nakabalik si James, gusto niyang malaman kung ano ang nangyari sa Elixir Realm. Tanong niya, ang Sanctuary of Darkness ba ay ganap na nabura? Idinetalye ni James ang buong laban kay Thea. Halos nabura ko na sila. Sa kasamaang palad, ang pinakamalakas na miyembro, na isang 7th Heaven Grand Emperor ay nakatakas. Tiyak na magiging potensyal na banta siya sa hinaharap. Biglang may naalala si James at idinagdag. Nga pala, nakakuha na ako ng impormasyon tungkol sa Ancestral God Rank Elixir. Talaga, tuwang-tuwa si Thea, pero, kumunat ang noo ni James. Tanong ni Thea, pero ano? Ipinaliwanag ni James ang kasaysayan ng Elixir Pavilion. Nang marinig ang paliwanag, naunawaan ni Thea ang sitwasyon. Nagdahilan ang Marshal Reverend at umalis kaagad pagkatapos batiin si James. Binalak ni James na magpahinga sandali sa Paragon Sec at magpalipos ng oras kasama sina Thea at Zane. Ginugol niya ang sumunod na 300 taon doon. Ipinagpatuloy niya ang pagiging perpekto ng kanyang swordsmanship at pinatatag ang kanyang sword path Ausia sa loob ng 300 taon. Sa kalaunan ay naabot niya ang unang yugto ng divine rank at sa wakas ay itinuturing na isang powerhouse. Ang susunod na bagay para sa kanya ay ihinto ang pagtutok sa kanyang pagkaespadahan at upang maging pamilyar sa iba pang mga landas. Kailangan niyang linangin ang siyam na Ausia. Pagkatapos ay dahan-daw ang pagbutihin ang mga ito. Si James ay nagtatanim sa isang bundok sa loob ng hangganan ng Paragon Sect. Bukod kina Thea at Zane, walang ibang pinahintulutang makapasok sa bundok. Sa looban ng bundok, nakaupo si James sa posisyong lotus at lumutang ng ilang metro sa ibabaw ng lupa. Ilang kakaiba at itim na inscription ang umikot sa paligid niya. Isang jade seal din ang lumutang sa tabi niya. Isang belo ng itim na enerhiya at ilang itim na inscription ang nakapalibot sa jade seal. Sinisikap ni James na unawain ang curse inscriptions. Nakapasok na siya sa divine rank at naiintindihan na niya ang mahiwagang curse inscriptions. Ang bawat isa sa kanila ay mabilis na nagbago at naglalaman ng mahiwagang kapangyarihan. Pagkatapos ng paglinang at pag-unawa sa loob ng ilang panahon, natuklasan ni James ang kaugnayan sa pagitan ng Jade Seal at ng curse inscription sa kanyang katawan. Ang mga ukit sa Jade Seal ay mga pangkalahatang patnubay sa curse magic. Ang mga inscription sa loob ng kanyang katawan ay curse inscriptions. Malabong nahawakan na ngayon ni James ang curse inscription sa kanyang katawan. Ang curse inscriptions na nilikha ng Ancestral Talisman Master ay kasuklam-suklam at masama. Hindi niya nais na ang mga susunod na henerasyon ay matuto at magsanay ng kanyang mga diskarte. Kaya sinira niya ang kanyang cultivation base at ang kanyang path seal noong taglagas ng Primeval Age. Gayunpaman, hindi nakayanan ng Ancestral Talisman Master na mawala ang kanyang kakayahan sa pagpirma. Bukod dito, nagkaroon na siya ng insight sa sikreto ng Heaven at alam niyang gagamitin ng Heavenly Path ang curse magic laban sa mga tao sa hinaharap. Habang sinisira ang kanyang path seal, inukit niya ang pangkalahatang guideline ng kanyang curse magic sa Jade Seal sa huling sandali. Pagkatapos, pinahintulutan niya itong maipasa sa Galileo. Matapos masira ang kanyang path seal, kumalat ang kanyang curse power sa buong mundo.
Ang curse magic na nakaukit sa loob ng Jade Seal ay hindi kumpleto. Para makuha ang kumpletong curse magic, kailangan ng isa na gumamit ng Jade Seal para ma-absorb ang curse power mula sa labas ng mundo at i-condense ito. Ang curse power na ito mula sa labas ng mundo ay gagamitin ng Heavenly Path para sampein ang mga tao sa hinaharap. Ang mga pangitaing ito sa hinaharap ay hindi naiintindihan ng ibang mga magsasaka na nagsasanay ng curse magic. Gayunpaman, ipinasa ni James ang Jade Seal ng Ancestral Talisman Master. Dahil dito, makakakuha siya ng pananaw sa mga lihim na ito. Bumulong si James. Mukhang ang curse inscriptions na mayroon ako ngayon ay bahagi lamang ng kumpletong bersyon. Para makuha ang kumpletong curse magic, kailangan kong i-absorb ang curse power sa loob ng lahat ng katawan ng tao at gawin itong mga inscription. Napatingin siya sa Jade Seal na lumulutang sa kanyang harapan. Dahan-daang bumaba ang katawan ni James at panay ang paglipag sa lupa. Tumayo siya sa looban at tumingin sa mga halaman ng Empyrean. Gamit ang kanyang isip, lumitaw ang mga itim na inscription mula sa kanyang palad habang itinaas niya ang kanyang kamay. Ang mga inscription ay patuloy na nagbabago at naging itim na enerhiya. Ang itim na enerhiya ay dumaan sa paligid na parang malakas na hangin. Nalanta agad ang mga halamang Empyrean sa di kalayuan. Kaagad pagkatapos, itinaas ni James ang kanyang kamay. At ilang itim na inscription ang lumabas sa kanyang palad. Ang mga itim na inscription ay mabilis na nagbago at muling naging itim na enerhiya. Ang enerhiya ay nahuhugasan ang mga lantang halaman. At agad silang nanambalik ang sigla. Ang mga halaman ay mabilis na lumago. Na agad na umabot sa taas na higit sa 1 metro. May pangunahing kaalaman si James sa curse magic. Ang curse magic ay may kakayahan sa anumang bagay. Maaari nitong sirain ang buhay ngunit ibabalik din ito. Ngumiti ng mahina si James. Naintindihan lang niya ang pinaka-basic ng curse magic. Kung ginawang perpekto niya ito, magagawa niyang buhayin muli ang mga patay sa pamamagitan lamang ng pagkumpas ng kamay. Tatay, isang boses ang nagmula sa malayo. Maya-maya, may babaeng nakasuot ng puting damit na nagmamadaling lumapit sa kanya. Sinulyapan ni James si Zane na tumatakbo palapit sa kanya at siniko siya. Isa ka ng quasi-emperor. Nasaan ang ugali mo? Gulat na paliwanag ni Zane. Hindi mo naiintindihan. Dad, may nangyari. Nakakunot ang noo. Tanong ni James. Oh, ano ito? Natuyo ang Aqua Realm. Sigaw ni Zane sa alarma. Mga Aquazo. Bahagyang natigilan si James. Nakatayo sa gilid. Sinabi ni Nico. Ang Aqua Realm ay isang mundo sa loob ng Boundless Realm. Ang buong planeta ay puno ng tubig dagat. Gayunpaman, hindi lang ito ordinaryong tubig dagat. Ang tubig doon ay hindi karaniwan at lubhang kinakaing unti-unti. Kahit na ang isang Grand Emperor ay hindi maglalakas loob na makipagsapalaran sa mundong iyon. Ang Aqua Realm ay napakalaki, ngunit walang nakakaalam ng eksaktong sukat nito. Mula noong sinaunang panahon, ito ay palaging puno ng tubig dagat. Walang naka-explore sa kailaliman nito. Paulit-ulit na tumango si Zane at sinabing, oo. Ang Aqua Realm ay palaging puno ng tubig dagat at ito ay isang ipinagbabawal na planeta. Walang powerhouse ang nang-ahas na tumuntong sa lugar. Gayunpaman, ang tubig dagat doon ay biglang naglaho. Ang balita nito ay kumalat na sa buong Boundless Realm. Maraming mausisa na powerhouse ang pupunta doon para alamin kung ano ang nangyari. Tingnan din natin kung ano ang nangyayari. Dad, dapat may mali. Napatingin sa kanya si Zane na may pagmamakaawa. Matagal na rin mula noong umalis siya sa mga pakikipagsapalaran upang magsanay. Kaya, siya ay sabik na pumunta at tuklasin ang labas ng mundo. Dahil makapangyarihan si James, pakiramdam niya ay ligtas siyang pumunta sa isang mapanganib na lugar kasama niya.
Nagsimulang ibahagi ni Nico ang ilang tsismis na alam niya. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung maaasahan ang mga tsismis na narinig niya. Alam niyang ang anyo ng water genesis ay isang bukal. Gayunpaman, wala siyang ideya kung ano ang eksaktong hitsura nito. Oo, napahawak si James sa ilong niya. Bigla siyang may naalala, at naging seryoso ang ekspresyon niya. Kung totoo ang mga alamat na narinig mo, magkakaroon tayo ng mahirap na sitwasyon. Tanong ni Thea, anong mali? Sumagot si James. Ang unang pinuno ng Sanctuary of Darkness ay isa sa mga tagahatol ng langit. Kung ang Aqua Realm ay nauugnay sa Heaven's Adjudicator. Kung gayon ang pagkatuyo ng planeta ay tiyak na nauugnay sa Sanctuary of Darkness. May basehan ang espekulasyon ni James. Dati, halos lipulin na niya ang Sanctuary of Darkness. Gayunpaman, hindi sila madudurog ng ganoon kadali at tiyak na makakahanap ng isang paraan upang muling itayo ang kanilang mga sarili. Ang tagahatol ng langit ay malamang na mahalaga sa kanilang plano. Ang Heaven's Adjudicator ay isang pag-iral na nalampasan ng halos lahat ng bagay sa universo. Ang pagkatalo sa isang Heaven's Adjudicator ay imposibleng ang kanilang kalaban ay isang ancestral god. Kahit isang Ninth Heaven Grand Emperor ay hindi makakalaban sa kanila. Ang abnormal na sitwasyon sa Aqua Realm ay malamang na nauugnay sa Sanctuary of Darkness na ang layunin ay hanapin ang Heaven's Adjudicator. Matapos ipahayag ang kanyang iniisip, tumingin si James kay Zaint at sinabing, "Tama ka. Dapat may mali. Ang Aqua Realm ay talagang isang mapanganib na lugar sa ngayon. Dapat manatili ka rito. Titingnan ko ang sitwasyon." Tumingin si Thea kay James at sinabing, "Sasama ako sa iyo." Tumigil sandali si James. Pagkatapos pag-isipan ito, nalaman ni James na si Thea ay isang quasi-emperor sa Ninth Tribulation. Ang kanyang lakas ay halos katumbas ng lakas ng isang Grand Emperor. Kaya, tumango siya bilang pagsang-ayon at sinabing, "Sige." Biglang sumulpat ang Martial Reverend ng paalis na sina James, Thea, Zaint, at Nico. Narinig din ng Martial Reverend ang tungkol sa balita at dumating upang talakayin ito kay James. Gayunpaman, hindi gaanong sinabi ni James sa kanya. Pagkatapos magpaalam sa Martial Reverend, umalis si James kasama sina Thea at Nico. Ang Aqua Realm ay matatagpuan sa isang medyo malayong lugar ng Boundless Realm. Kung gagamitin ni James ang kanyang saucer, aabutin sila ng kahit 1,000 taon bago ito maabot. Sa tulong ni Nico, lubos nilang mapabilis ang kanilang paglalakbay. Maaabot nila ang Aqua Realm sa napakaikling panahon. Lumikha si Nico ng isang walang laman sa kalawakan. Nawala ang tatlo sa lugar at muling lumitaw sa labas ng Aqua Realm. May nakita silang asul na planeta sa unahan nila sa di kalayuan. Maraming mga powerhouse ang naka-hover sa labas ng planeta. Alam ni Thea na may hindi mabilang na kayamanan si James. Kaya hindi na siya nagulat nang marinig iyon. Nakatuon ang kanyang tingin sa higanteng planeta sa harapan nila. Ang planeta ay napakalaki at mukhang asul na asul mula sa malayo. Iyan ba ang Aqua Realm? Tanong ni Thea. Kinalma ni Nico ang sarili at sumagot. Tama, iyan ang Aqua Realm. Dumating ako sa lugar na ito upang magsanay maraming taon na ang nakalilipas noong mahina pa ako. Noon, ang Aqua Realm ay natatakpan ng tubig dagat. Pagkatapos magsalita, nilingon ni Nico si James at sinabing, nabalitaan na ang tubig dagat ng Aqua Realm ay nabuo gamit ang water genesis. Ito ay hindi lamang normal na tubig dagat, at nagtataglay ng makapangyarihang enerhiya. Sige, tingnan natin. Lumipat si James sa outer space. Sa ilang hakbang, nakarating na siya sa harap mismo ng Aqua Realm. Dumaan siya sa mga layer ng atmosfera nito at pumasok sa planeta. Lumulutang sa ibabaw mismo ng lupa. Sa ibaba niya ay ang ibabaw ng Aqua Realm.
Nakikita niya ang ilang mga sinaunang gusali sa lupa. Karamihan sa mga gusali ay gumuho at naging mga durog na bato. Ilan lamang sa mga pader ng lungsod ang nakatayong buo. May iba't ibang halaman din na tumubo sa ilang bundok. Sa sandaling lumitaw si Nico. Pinagmasdan niya ang lupa sa ibaba at sinabi, ang lugar na ito ay dating puno ng tubig dagat at pinangalanang Aqua Realm. Sa pagkakaintindi ko, dapat walang nilalang o halaman dito. Nang makita ang katotohanang may tumutubo na mga halaman, maaari nating ipagpalagay na ang tubig dagat ay medyo matagal nang nawala. Sumang-ayon si James sa obserbasyon ni Nico. Sa isang kisap mata, lumitaw siya sa lupa sa ibaba. Tumayo siya sa isang bundok at pinagmasdan ang paligid. Maraming halaman ang hindi pa niya nakita. Bukod dito, mayroon ding ilang maiikling puno. Bahagyang pinitik ni James ang kanyang pulso. At ang isa sa mga puno ng kahoy ay agad na nabasag. Pinulot niya ang mga tipak ng kahoy at sinuri ang mga ito. Matapos matukoy ang edad ng puno, nagkaroon ng mas magandang ideya si James sa nangyari. Mahinang sinabi ni James, kung ang Sanctuary of Darkness ang may pananagutan sa mga abnormalidad sa planetang ito. Kung gayon ay nakarating na sila sa Aqua Realm at inalis ang tubig dito pagkatapos ng kanilang bigong pag-atake sa Elixir Pavilion. Gulat na napatingin si Thea kay James at nagtanong, pumunta ba sila dito para hanapin ang selyadong Heavens Adjudicator sa planetang ito? Umiling si James na nag-aalangan. Hindi siya sigurado kung ang pagkawala ng tubig dagat ay may kinalaman sa Sanctuary of Darkness o kung ang Heavens Adjudicator ay talagang selyadong sa planetang ito. Nilingon ni James si Nico at nagtanong, maaasahan ba ang sinabi mo sa amin noon? Umiling si Nico. Ang Elixir Pavilion ay ang pinakamaimpluwensyang paksayon sa Boundless Realm. Naturally, napansin na nila ang aberasyon sa Aqua Realm. Sagot ni Sylvester, yeah, I did. Nagpadala na ako ng ilan sa aking mga tauhan para imbestigahan ang sitwasyon ngunit hindi pa ako nakakakuha ng tiyak na sagot. Ibinahagi ni James ang kanyang haka-haka. Sinala ko ang Sanctuary of Darkness ang nasa likod ng insidenteng ito. Nasa Aqua Realm na ako. Kung ito ay may kinalaman sa kanila, hindi ko sila mapipigilan sa aking kasalukuyang lakas. Iminumungkahi kong sumama ka kay Helvius. Sige, walang problema. Ang mga kontribusyon ni James sa nakaraang labanan ay nakatulong sa Elixir Pavilion na maiwasan ang pagkalipol. Kaya naman walang pagdadalawang isip na pumayag si Sylvester sa panawagan ni James na humingi ng tulong. Pagkatapos makipag-usap kay Sylvester, inalis ni James ang secret art. Pagkatapos, nagmamadaling lumabas si Sylvester para hanapin si Helvius. Ipinaliwanag ni Sylvester ang sitwasyon kay Helvius at gumawa ng ilang kaayusan sa Elixir Pavilion. Pagkatapos, umalis ang dalawa patungo sa Aqua Realm. Sina Sylvester at Helvius ay makapangyarihang magsasaka. Sa makatuwid, naging madali para sa kanila ang pagtawid sa Boundless Realm sa ilang sandali lamang. Ilang sandali pa matapos humingi ng tulong si James. Nagpakita ang dalawa, Ginoo, Hayden. Isang boses ang tumawag kay James. Lumingon si James at nakita niya sina Sylvester at Helvius. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at binati sila. Tumingin si Sylvester kay Thea at nagtanong, sino kaya ito? Hinayla ni James si Thea at ngumiti. Asawa ko siya, Thea. Ito ang Old Master ng Elixir Pavilion. Sylvester. Ang isa pang lalaki ay si Helvius, ang kasalukuyang master ng Elixir Pavilion. Agad namang nagbigay galang si Thea. Ikinagagalak kung makilala kayong dalawa. Kinawayan ni Sylvester ang kanyang kamay at sinabing, hindi mo kailangang maging formal sa akin. Si James ay hindi nag-aksaya ng oras sa mga bagay na walang kabuluhan at mabilis na tumalon sa paksang nasa kamay. At sinabing,
Sinabi sa akin ni Nico na isang Heavens Adjudicator ang tinatakan sa Aqua Realm noong Primeval Age. Mukhang may kaugnayan ang Heavens Adjudicator na ito sa Sanctuary of Darkness. Kaya, nag-aalala ako na ang pagkatuyo ng tubig dagat ng Aqua Realm ay dulot ng Sanctuary of Darkness. Nag-isip sandali si Helvius at sinabing, sa kaalaman ng Elixir Pavilion, alam nating may master ang Sanctuary of Darkness. Gayunpaman, hindi siya nagpakita sa kamakailang labanan. Ang taong nangunguna sa laban ay ang kanilang deputy master lamang. Tumango si Sylvester at sinabing, ang deputy master ng Sanctuary of Darkness ay si Tamuus Darkness. Kung tungkol sa kanilang Panginoon, wala kaming impormasyon sa kanilang pangalan o hitsura. Tanong ni James. Kung gayon, paano ang kanilang lakas? Parehong umiling sina Sylvester at Helvius. Kahit na ang Elixir of Pavilion ay sumasalungat sa Sanctuary of Darkness sa loob ng ilang panahon. Hindi pa nila nakita ang Sanctuary of Darkness Master. Ni hindi nila alam kung gaano sila kalakas. Nahulog sa malalim na pag-iisip si James. Ilang misteryosong lalaking nakaitim ang lumitaw sa labas ng Elixir Realm. Ang kanilang mga silhouette sa una ay malabo ngunit unti-unting nadagdagan ang anyo. Ang nangunguna ay si Tamuus, na nakatakas matapos ang kanyang pagkatalo sa nakaraang labanan. Matapos ang kanyang pagkatalo, tumakas si Tamuus mula sa Elixir Realm at bumalik sa base ng Sanctuary of Darkness. Mabigat siyang pinagsabihan dahil sa pagkabigo sa kanyang misyon. Kung hindi dahil sa kanyang pagiging kapaki-pakinabang. Natapon na siya kaagad. Dati, lahat ng powerhouses mula sa Sanctuary of Darkness ay ipinadala sa labanan. Gayunpaman, nabigo ang kanilang misyon, at karamihan sa Sanctuary of Darkness. Nahuli ang mga powerhouse. Para iligtas sila, gumawa ang Sanctuary of Darkness ng rescue mission. Binalak nilang akitin ang kanilang mga kalaban. Ang isa sa mga adjudicators ng langit ay talagang seliado sa loob ng Aqua Realm. Alam ni Tamuus na ang presensya ng Sanctuary of Darkness sa Aqua Realm ay makakaakit ng atensyon ni James at ng Elixir Pavilion. Kasunod nito, ang mga tauhan ng Elixir Pavilion ay tiyak na ipapadala sa Aqua Realm upang mag-imbestiga. Bibigyan nito ang Sanctuary of Darkness ng perpektong pagbubukas upang maglunsad ng palihim na pag-atake sa Elixir Pavilion at iligtas ang kanilang mga nahuli na miyembro. Kailan tayo mag-strike, sir? Isang boses ang nagmula sa likod ni Tamuus. Malungkot at nananakot ang ekspresyon ni Tamuus. Pinandilatan niya ang mundo sa unahan nila at sinabing, walang nagmamadali. Bibihagan ng aming Panginoon si James at aabisuhan kami ng aming susunod na hakbang. Swoosh! Biglang kumislap ang isang anino. At lumitaw sa harap ni Tamuus ang isang magsasaka na nakasuot ng itim na damit. Tanong ni Tamuus, kamusta ang sitwasyon? Umalis na sina Sylvester at Helvius sa Elixir Pavilion at dapat nasa Aqua Realm na sila ngayon. Nang marinig ito, namula ang masamang mukha ni Tamuus. Ang Elixir Pavilion ay magiging madaling punteriya pagkatapos matrap ng ating master si Sylvester at Helvius. Pinangunahan ni Tamuus ang ilang mga powerhouse at nagtago sa labas ng Elixir Realm. Gayunpaman, hindi sila agad naglunsad ng kanilang pag-atake ngunit naghintay sa utos ng kanilang guro. Dahil ang Sanctuary of Darkness ay may mas kaunting mga tao sa kanilang pagtatapon. Ang kanilang Panginoon ay kailangang personal na lumahok sa misyon. Kasabay nito, halos naunawaan ng guro ng Sanctuary of Darkness si James. Antas ng paglilinang. Hindi siya napigilan ng kanilang Chancellor at Deputy Master kahit na naabsorb na nila ang curse power. Kaya naman, napagpasyahan niya na hindi magiging madaling kalaban si James. Kahit siya ay hindi kumpiyansa na makakaharap niya si James. Sa makatuwid, nagpasya siyang huwag harapin si James sa isang labanan. Sa halip,
Gagawa siya ng bitag para hulihin si James. Matapos matagumpay na ma-immobilize si James, hindi na siya nakabalik upang tulungan ang Elixir Pavilion kahit na malaman niya ang tungkol sa kanilang pag-atake. Samantala, ganap na walang kamalay-malay si James na nahulog na siya sa isang bitag. Sina James, Nico, Sylvester, Helvius, at Thea ay ginalugad pa rin ang Aqua Realm. Ang Aqua Realm ay isang ipinagbabawal na lugar. Sa loob ng libo-libong taon, walang buhay na nilalang ang nang-ahas na tumuntong sa planeta. Gayunpaman, ang balita ng pagkatuyo ng Aqua Realm ay nakakuha ng atensyon ng maraming powerhouse. At marami ang dumating upang imbestigahan ang insidente. Agad na pinaandar ni Sylvester ang kanyang divine senses at sinimulang i-scan ang paligid. Bago pa umabot ang kanyang divine sense patungo sa bulubundukin, naharang ito ng isang mahiwagang puwersa. Ha! Nagulat si Sylvester. May formation dito na humaharang sa divine sense ko. Ito ay tila isang napakalakas na pormasayon. Nang marinig ito, casual na ikinaway ni Nico ang kanyang kamay. Isang malakas na puwersa ang lumabas mula sa kanyang palad at sumugod patungo sa mga bundok sa unahan. Ang puwersa ay tumama sa hanay ng bundok. At ang mga kakaibang inscription ay biglang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng mga bundok. Unti-unting lumitaw sa kanilang paningin ang isang sinaunang at misteryosong pormasayon. Pinuprotektahan ng pormasayon ang buong hanay ng bundok. Naitaboy nito ang pag-atake ni Nico. At ang puwersa ay sumugod pabalik sa kanila. Tumayo ka. Agad na umatras si Sylvester at ang iba pa. Matapos makarating sa isang ligtas na distansya, tiningnan ng grupo ang misteryosong pormasayon. Iyon ay isang napakalakas na pormasayon. Gulat na napatingin dito si Nico. Siya ay isang Fifth Heaven Grand Emperor. Ngunit ang kanyang pag-atake ay napigilan ng walang kahirap-hirap. Nilingan ni Nico si James at nagtanong, James, hindi ka ba marunong sa formations? Alam mo ba kung anong klaseng formation yan? Awkward ang expression ni James. Anong ibig mong sabihin? Paano ako bihasa sa mga pormasayon? Kung walang tulong ni Emperor Jabari, wala akong silbi. Iyon ay isang heaven and earth sacrifice formation. Isang boses ang umalangaw-ngaw. 1/3. Nang marinig ito, lahat ay napalingon sa pinanggalingan. Isang babae ang pumutok sa ere. Mukhang nasa 20s na siya. Ang babae ay nakasuot ng mahabang damit na kulay ube. At ang kanyang itim na buhok ay lumilipad sa kanyang likuran. Siya ay isang maganda at matikas na babae. Melinda. Nagulat si James sa papalapit na babae at nagtaka kung bakit siya nasa lugar na ito. Nang marinig ni James ang pag-ungol sa sarili, tinanong siya ni Thea, anong nangyayari? Kilala mo ba siya? Bumulong si James. 2 beses ko na siyang nakilala. Biglang sumulpot sa harap nila si Melinda. Napatingin siya kay James at sa iba pa. Saka mahinang ngumiti. Tiningnan siya ni Sylvester at naramdaman niyang medyo mababa ang cultivation rank ni Melinda. Nasa divine rank lang siya pero may makapangyarihang soul power. Sigurado ka bang siya ang huling tagapaghatol ng langit? Napatingin si James kay Melinda. Gayunpaman, hindi sumagot si Melinda sa kanyang tanong. Pinagmasdan niya ang pormasayon sa unahan at bumulong-bulong. Ang pormasayon na inilatag ng isang ancestral god ay mahirap masira. Walang masyadong sinabi si Melinda. Nahulog sa malalim na pag-iisip si James. Pakiramdam niya ay may higit pa sa mga salita ni Melinda kaysa sa ipinahiwatig nito. Si Sylvester, Helvius, at Nico ay matamang nakinig. Narinig na nila noon ang tungkol sa Heavens Adjudicators ngunit nabasa lamang ang tungkol sa kanila sa mga sinaunang aklat at hindi sigurado sa mga detalye. Ngayon sa wakas ay nakilala nila ang isang taong may kaalaman tungkol sa mga tagahatol ng langit. Tanong ni Sylvester,
Ito ay usap-usapan na ang Heavens Adjudicators ang humahatol sa mga buhay na nilalang na lumalabag sa mga patakaran ng Heavenly Path. Totoo ba yan? Sinulyapan ni Melinda si Sylvester at sumagot. Oo. At hindi. Nalilito. Nagtanong si Sylvester. Ano ang ibig mong sabihin? Pagkatapos ng maikling pag-iisip, sumagot si Melinda. Hayaan mo akong ilagay ito sa ganitong paraan. Ang landas sa langit ay nilikha ng isang makapangyarihang tao. Ito ay tulad ng isang hanay ng mga patakaran na namamahala sa universo. Ang mga tagapaghatol ng langit ay ang mga pinagkakatiwalaan ng landas sa langit. Wala sila sa ilalim ng kontrol ng Heavenly Path. Hindi lang nila nagagawang patayin ang mga lumalaban sa landas sa langit ngunit maaari rin nilang patayin ang sinumang may buhay ayon sa gusto nila. Halimbawa, ginawa mo ang Elixir Pavilion at itinatag ang mga patakaran doon. Ang lahat ng mga alagad ng Elixir Pavilion ay dapat sumunod sa iyong mga alituntunin at ang mga lalabag sa mga alituntunin ay mapaparusahan ng naaayon. Gayunpaman, ang mga may awtoridad sa iyong sekta ay maaaring hatulan ng sinuman. Pagkatapos ng kanyang paliwanag, ang lahat ay nakakuha ng mas malinaw na pangunawa. Tumingin sa kanya si James at nagtanong, "Sino ka ba talaga?" Ngumiti si Melinda ngunit hindi sinagot ang kanyang tanong. Pagkatapos, tumingin siya kay James at sinabing, "Multi-layered ang formation. Mayroong tungkol sa 30,000 mga layer. Kakayanin ko lang na masira ang mga nangunguna sa lahat. Kailangan mong basagin ang huling layer sa iyong sarili." Ako, natigilan si James. Sabi ni Melinda, "Oo, ang Ancestral Aqua Master ang nag-set up ng formation. Para tuluyang masira ang formation, kakailanganin natin ang Water Genesis." Pagkatapos magsalita, tumanggi si Melinda na magpaliwanag pa. Sa isang iglap, lumitaw siya sa langit sa unahan nila. Itinaas niya ang kanyang kamay. At ilang mahiwagang inscription ang lumabas sa kanyang palad. Hinawakan ni James ang baba niya at bumulong. "Where did she come from? Bakit alam niyang may Water Genesis ako? Parang kilalang kilala niya ako." Ang pagkakakilanlan ni Melinda ay isang misteryo. Si James ay walang paraan upang malaman ang kanyang background sa ngayon. Samantala, sinimulang basagin ni Melinda ang pormasayon. Yung iba naghihintay sa gilid. Lumipas ang 3 taon sa isang kisap mata. Ang kanyang katawan ay naglalaman ng hindi mabilang na curse inscriptions, na naglalaman ng curse power. Ang mga inscription ng sumpa ay patuloy na umusbong mula sa katawan ni James habang siya ay nasa time formation. Ang mga inscription ay umiikot sa kanya, at ang itim na enerhiya ay nakapalibot sa kanyang katawan. Tinangka ni James na gawing curse power ang curse inscription sa kanyang katawan. Kung kaya niyang i-convert ang mga ito sa curse power, maaari niyang linangin ang kanyang pangalawang Ausia. Pinangalanan ito ni James na Curse Ausia. Pagkatapos ng paglilinang ng ilang sandali, ginawa niyang curse power ang ilan sa curse inscriptions. Sa kasamaang palad, hindi niya ma-convert silang lahat ng sabay-sabay. Sa kabila noon, hindi siya sumuko. Alam niya na habang lumalago ang kanyang kaalaman sa pangkalahatang outline ng curse inscriptions, sa kalaunan ay magagawa niyang ganap na may convert ang lahat sa curse power. Lumipas ang oras araw-araw. Ang pag-unawa ni James sa mga pangunahing kaalaman ay lumalim. Samantala, nakatuon si Melinda sa paglabag sa mga pormasayon. Isang lalaki ang nakatayo sa ibabaw ng bundok sa di kalayuan. Medyo bata pa siya, parang nasa 20s. Nakasuot ng itim na roba ang lalaki at medyo gwapo. Tumingin siya sa malayo at tumingin kay Melinda na binabasag ang pormasayon. Sino siya? Kumunot ang noo ng lalaki. Nakita na niya ang pormasayon noon. Ngunit imposibleng masira niya ito sa kabila ng kanyang mataas na kultibasyon na ranggo at mga tagumpay. Gayunpaman, nagawang basagin ng babaeng ito ang napakaraming layer ng formation.
Tungkol kay James. Nakatutok ang tingin ng lalaki kay James. Alam niyang si James ang paulit-ulit na sumasabotahe sa kanyang mga plano. Gayunpaman, naramdaman niyang napakababa ng lakas ni James at nasa divine rank lang siya. Madali niyang mapatay ang isang human cultivator sa divine rank gamit ang isang snap ng kanyang mga daliri. Bagaman siya ay may mababang cultivation na ranggo, ang curse power sa kanyang katawan ay napakalaki. Ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang 9th Heaven Grand Emperor kung siya ay ganap na gumamit ng curse power sa kanyang katawan. Anong meron sa Jade Seal na yan? Iyan ba ang kayamanan na binanggit ng Chancellor na maaaring sumipsip ng curse power? Ang lalaking nakasuot ng itim ay walang iba kundi ang Sanctuary of Darkness Master. Noong nakaraan, hindi siya nagpakita ng kanyang sarili. Gayunpaman, ang Sanctuary of Darkness ay dumanas ng napakalaking casualty, na lubhang nakaapekto sa kanilang mga sumusunod na plano. Kinailangan niyang iligtas ang mga miyembrong nahuli ng Elixir Pavilion para magawa ang kanyang layunin. Sa makatuwid, personal niyang isinali ang kanyang sarili at inalis ang tubig dagat ng Aqua Realm. Sa normal na mga pangyayari, magtatagal ang isang magsasaka upang maabot ang divine rank. Kahit na ang isang kababalaghan na may hindi mauubos na mga mapagkukunan ay kukuha ng isang malaking halaga ng oras. Bago nilinang ni James ang curse inscriptions, wala siyang curse power sa kanyang katawan. Pagkatapos niyang magsanay ng curse magic, naabsorb niya ang curse power sa loob ng curse inscriptions at nagpatuloy na lumaki ang curse power sa kanyang katawan. Nakatuon si James sa kanyang paglilinang at mabilis na nakagawa ng malaking pag-unlad. Bago niya alam, ang curse power sa kanyang katawan ay umabot na sa 33 yugto ng Sage rank, ang ranggo kung saan maaari niyang linangin ang isang Ausya. Matapos marating ang 34 yugto, pansamantalang tumigil si James sa paglilinang. Huminga siya ng malalim. Mabilis iyon. Hindi niya inaasahan na itaas ang kanyang curse power sa ganoong kataas na antas sa loob lamang ng maikling panahon. Dati, ginamit niya ang curse inscriptions para kontrolin ang curse power. Ngayon, mayroon siyang curse power sa kanyang katawan. Ang kanyang curse power ay umabot sa ranggo kung saan maaari niyang linangin ang isang Ausya at nasa yugto na ng consolidation. Gayunpaman, hindi niya nalampasan ang yugto ng consolidation sa kanyang kasalukuyang pag-unawa sa curse magic. Upang makalusot sa consolidation, kailangan niyang palalimin pa ang kanyang kaalaman sa curse magic. Pagkatapos pag-isipan ito saglit, ipinagpatuloy ni James ang pag-aaral ng mga pundasyon ng curse magic. Ang kanyang kaalaman sa curse magic ay lalong lumalim. Ang curse magic ay isang misteryoso at hindi mahuhulaan na kapangyarihan. Ito ay nakakatakot at halos hindi maarak. Mayroong maraming mga pagkakaiba-iba sa curse inscriptions at maaari silang mabago sa iba't ibang supernatural powers. Ang time formation ay naglalaman ng masaganang curse power. Pinagmamasdan ni Zaint ang bawat galaw ni James mula sa labas ng formation. Hindi niya maiwasang magtanong, "Nay, nagsasanay ba si tatay ng curse magic?" Malamang, hindi rin sigurado si Thea. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, sinabi ni Zaint, "Maraming beses na akong nakatagpo ng curse magic. At palagi kong nararamdaman kung gaano ito malisyoso. Gayunpaman, ang curse power na nararamdaman ko mula kay Dad ay parang purong enerhiya na walang masamang aura." Bakit ganoon? Umiling si Thea, hindi niya maintindihan ang curse magic. Bagamat asawa siya ni James, hindi niya masyadong pinakialaman ang mga gawain ni James. Nasa consolidation stage na ang comprehension ni Dad sa curse magic. Hindi magtatagal bago niya mapino ang isang Ausya. Si Zaint ay isang quasi-emperor at naramdaman niya ang curse power ni James. Sa makatuwid, masasabi niyang malapit na ang curse power ni James sa yugto ng consolidation.
Ang kristal ay hugis diamante at itim na itim. Ang curse power sa katawan ni James ay ganap na nakaimbak sa loob ng kristal. Nagtagumpay ako, huminga ng malalim si James. Matapos magtanim ng ilang sandali, sa wakas ay nagtagumpay siya sa kanyang consolidation at bumuo ng isang ausya. Ngayon, mayroon siyang 2 ausya. Tumayo si James at binawi ang kanyang lakas. Ang misteryosong inscription sa paligid niya ay muling sumisipsip sa kanyang katawan at pinalibutan ang kanyang ausya. Bagamat tumigil na siya sa paglilinang, ang mga inscription ng curse ay patuloy na naglabas ng curse power na nagpalakas kay ausya. Lumabas si James sa time formation. Sa sandaling siya ay lumabas, ang time formation ay nawala kaagad. Nang makitang tapos na si James sa paglilinang, lumapit si Zaint at nagtanong, "Tay, nilinang mo na ba ang iyong ausya? Anong itsura? Maaari mo bang ipatawag ito para tingnan ko?" Ngumiti ng mahina si James. Ipinatawag ito ng kanyang isip. Isang itim na curse ausya ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang hindi mabilang na misteryosong itim na inscription ay lumitaw at umikot sa curse ausya. Na ginagawa itong isang kakaibang tanawin. Tinitigan ni Zaint ang curse ausya. Nararamdaman niya ang malakas na lakas na nasa loob ng curse ausya. Napatingin din ang lahat kay James curse ausya. Maging si Sylvester ay naintriga at nagtanong, anong uri ng kapangyarihan mayroon ng curse ausya? Nakangiting paliwanag ni James. Ang kapangyarihan ng curse ausya ay nakasalalay sa pag-unawa ng isang tao sa curse inscriptions. Ang mga inscription ng sumpa ay may malawak na kapangyarihan at maaaring bumuo ng anumang uri ng supernatural na kapangyarihan. Batay sa supernatural na kapangyarihan, maaari rin itong magpalabas ng iba pang mga uri ng kapangyarihan. Ang curse magic ay nakakasira ngunit nagbibigay din ng buhay. Sa madaling salita, maaari itong magamit bilang anumang uri ng kapangyarihan at landas. Maaari rin itong isama sa iba pang mga landas. Habang nagsasalita, ipinatawag ni James ang Crep Myrtle Divine Sword. Hinawakan niya ang espada at nagsagawa ng curse magic. Isang kakaibang kapangyarihan ang lumitaw mula sa Crep Myrtle Divine Sword. At isang itim na sword light ang naganap. Ang itim na sword light ay umaban. Humahakbang sa mga bundok sa di kalayuan. Agad na nalanta ang mga halaman sa paligid. Kaagad pagkatapos, isang pagsabog ng sword energy ang lumabas mula sa Crep Myrtle Divine Sword. Niwalis nito ang paligid, at ang mga lantang halaman ay agad na nabuhay. Napatingin ang lahat kay James na nagtataka. Sabi ni James sabay ngiti ng malapad. Ito ay isang napakasimpleng pamamaraan ng pagsira at pagbabagong buhay gamit ang curse magic. Ang curse magic ay sobrang komplikado. At naintindihan ko lang ang mga pangunahing kaalaman. Kamangha-manghang. Nag-thumbs up si Nico kay James. Nakakatakot ang curse magic. Tatagal ng ilang daang taon si Melinda para tuluyang sirain ang pormasayon. Binalak ni James na gamitin ang panahon para ipagpatuloy ang kanyang paglilinang. Ipagpapatuloy ko ang paglilinang. Kung gayon, pagkatapos ng kanyang maikling pahayag, naglakad si James patungo sa malayo at hiniling kay Nova na mag-set up ng isa pang time formation. Nakaupo siya sa isang lotus position sa loob ng time formation. Nagawa na niya ang kanyang sword path ausya at ang curse ausya. Ang susunod na gagawin niya ay linangin ang kanyang elemental ausya. Nasa katawan niya ang 5 elemento ng Genesis, na maaaring magdulot ng elemental power. Ang elemental power sa kanyang katawan ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan at naabot na ang rurok ng 33rd stage ng Sage Rank. Kaya, maaabot niya ang consolidation nito sa ilang sandali na may kaunting pagsasanay. Naka-lotus position si James sa lupa. Gamit ang kanyang isip, ginawa niya ang 5 elemento ng Genesis. Ang 5 elemento ng Genesis ay 5 kayamanan.
Ang mga kayamanang ito ay umiral mula pa sa simula ng langit at lupa at naglalaman ng kapangyarihan ng Genesis. Ang Fire Genesis ay nagpakita bilang puting apoy. Isang kislap ng puting apoy ang lumutang sa harap ni James. Naramdaman ni James ang dalisay at mahiwagang kapangyarihan na nagmumula sa apoy. Gayunpaman, kulang ang kanyang pag-unawa sa fire path. Sa makatuwid, hindi niya lubos na magagamit ang kapangyarihan ng Fire Genesis. Ang anyo ng Water Genesis ay isang spring. Ang spring ay patuloy na bumubula. At ang mahimalang tubig ay nabuo. Umapaw ang tubig at naging purong kapangyarihan. Napumuno sa hangin. Ang Wood Genesis ay deadwood. Sa isang dulo ng deadwood, sumibol ang ilang mga batang shoots. Ang Metal Genesis ay isang pahilig na piraso ng bato. Naglabas ito ng gintong liwanag at mahiwagang kapangyarihan. Ang Earth Genesis ay lupa na naglalaman ng sinaunang kapangyarihan. Ang 5 Genesis ay lumitaw sa harap ni James at pumila sa isang hindi pangkaraniwang hugis. Malaking kapangyarihan ang lumitaw mula sa kanila, na naging dahilan upang sila ay magkasundo sa isa't isa. Ang 5 elemento ng Genesis ay kamangha-manghang. Napatingin si James sa 5 elements of Genesis na may pagtataka. Matagal na niyang nakuha ang 5 elemento ng Genesis ngunit hindi niya ito pinag-aralan ng lubusan. Sa sandaling iyon, sinimulan niyang pag-aralan ang mga ito at maunawaan ang elemental path pati na rin ang elemental inversion. Sa labas ng time formation, tinitigan siya ng mga kasama niya. Lahat sila ay naobserbahan ng 5 elemento ng Genesis. Maging ang mga powerhouse tulad nina Sylvester, Helvius, at Nico ay namangha sa lilis. Alam nilang ginamit ito ni James para talunin si Tamuus. Nico murmured, "Iyan ba ang 5 elemento ng Genesis?" Ang sabi-sabi ay umiral na ang 5 elemento ng Genesis mula nang mabuo ang langit at lupa. Nakuha sila ng 5 magkakaibang powerhouse sa Primeval Age. Ang mga powerhouse na ito ay tinawag na 5 Ancestral Masters at kilala noong Primeval Age. Matagumpay niyang nabuo ang Fire Ausia, Water Ausia, Metal Ausia, Wood Ausia, at Earth Ausia. Halos magkasabay na nabuo ang 5 elemental Ausias ni James. Gayunpaman, ito ay simula lamang ng pagsasanay ng elemental inversion. Ang mga Ausia na ito ay maaaring pagsamahin upang bumuo ng isang ganap na bagong uri ng kapangyarihan. Inalis ni James ang 5 elemento ng Genesis. Pagkatapos, ipinatawag niya ang elemental Ausias. Inactivate ni James ang elemental inversion. At ang elemental Ausias ay umikot sa paligid niya, na patuloy na gumagawa ng elemental power. Kaagad pagkatapos, ang elemental Ausias ay nagsanib upang bumuo ng isang malawak na elemental wheel na binubuo ng pagsasanib ng 5 magkakaibang elemental powers. Habang nabuo ang elemental wheel, isang bagong kapangyarihan ang ipinanganak. Ang kapangyarihan ay nakakagulat na malakas. Gayunpaman, ang pag-activate ng elemental wheel ay nakakonsumo ng malaking halaga ng kapangyarihan ng elemental Ausia. Karamihan sa kapangyarihan ni James Ausias ay naubos sa isang iglap. Ipinakalat ni James ang elemental inversion at elemental wheel. Ang elemental Ausias ay nagbago at muling sumisipsip sa katawan ni James. Ang 5 elemento ng Genesis sa kanyang katawan ay nagbunga ng higit pang elemental na kapangyarihan upang patibayin ang elementong Ausia. Sinuri ni James ang kanyang katawan at bumulong. Nabuo ko na ang aking elemental Ausias at kaya ko nang ipatawag ang elemental wheel ng mag-isa. Gayunpaman, ang elemental wheel na nabuo ng aking Ausia ay mas mababa sa 5 elemento ng Genesis. Masyadong mahina ang Ausia ko. Hanggat ako ay nagsasanay ng husto at pumasok sa Emperor rank. Ang aking path sales power ay tutugma sa lakas ng 5 elements of Genesis. Bukod dito,
Maaari kong pagbutihin ang aking elemental path seal at isama ito sa 5 elemento ng Genesis. Kapag dumating ang oras na iyon, hindi na ako matatalo. Lumaki ang kumpiyansa ni James. Ang 5 elemento ng Genesis ay isang nakakatakot na kayamanan. Kapag naisama na niya ang 5 elements of Genesis sa kanyang elemental path seals, tiyak na malalampasan niya ang 5 ancestral masters of the primeval age. Sa primeval age, ang 5 ancestral masters ay walang kapantay. Maaari pa nga silang ituring na kapantay ng landas sa langit. May potensyal si James na malampasan ang heavenly path nang sa wakas ay pinagsama niya ang 5 elements of Genesis sa kanyang elemental path seal. Kapag dumating ang oras na iyon, magiging mas madaling sirain ang landas sa langit at lumikha ng mga bagong panuntunan. Matapos ang mga kaisipang ito ay tumakbo sa kanyang isipan, binawi ni James ang kanyang lakas. Muli siyang lumabas sa time formation. Tatay, matagumpay mo bang nalinang ang iyong elemental ausias? Napatingin si Zane kay James. Tumango si James. Ma'am, nag-aalinlangan na nagtanong si Zane. Nilinang mo ang curse ausia. At ngayon ang elemental ausias. Kung gayon ano nga ba ang iyong tunay na ranggo ng paglilinang? Bakit ang hina mo ngayon? Ngunit kapag laban ka sa mga powerhouse, bigla kang makakapaglabas ng nakakatakot na lakas. Walang masyadong sinabi si Melinda. Umupo siya sa isang lotus na posisyon at nagsimulang mabawi ang kanyang soul power. Naramdaman ni James na may tinatago si Melinda, ngunit hindi niya ito pinilit dahil wala na siyang pakialam na magdetalye pa. Habang nagpapahinga si Melinda para mabawi ang kanyang soul power, ang iba naman ay naghihintay sa gilid. Naghintay ang lahat ng 3 taon. Pagkalipas ng 3 taon, sa wakas ay nabawi ni Melinda ang kanyang naubos na soul power at nagpatuloy sa pagtatrabaho upang masira ang formation. Sa pagkakataong ito, nagawa niya itong maikli. 10 taon ang lumipas sa isang kisap mata. Pagkalipas ng 10 taon, sa wakas ay nawasak ni Melinda ang 30,000 pangunahing mga layer. Ngayon isang huling layer na lang ang natitira. Lumapit siya kay James at sinabing, mayroong isang huling layer lang sa formation. Para masira ang huling layer, kakailanganin natin ang water genesis. Tumango si James at nagtanong, ano ang kailangan kong gawin? Sagot ni Melinda, diretso lang. Ang kailangan mo lang gawin ay i-activate ang water genesis at ibuhos ang kapangyarihan nito sa formation para masira ito. Sige, agad na ipinatawag ni James ang water genesis nang walang pag-aalinlangan. Ang spring ay lumitaw sa harap ni James. Sa isang pag-iisip, lumitaw ang mahiwagang kapangyarihan mula sa spring at damaloy sa porma sayon sa unahan nila. Sa sandaling iyon, nabuo ang mga ripple sa pagbuo. Ang mga ripple ay patuloy na kumalat. Kaagad pagkatapos nito, nagsimulang magbago ang rehiyon sa unahan nila. Naglaho ang ilan sa mga bundok at ilog. At napuno ng paningin ng lahat ang magagandang tanawin. Sa di kalayuan, ang Sanctuary of Darkness Master ay naghihintay sa tuktok ng bundok sa loob ng maraming taon. Siya ay nanunood mula sa mga anino at naghihintay. Nang makitang nasira ang porma sayon, lumiwanag ang kanyang mukha sa tuwa. Sira na. Sinira talaga nila ang formation. Ngayong wala na ang formation, magiging madali para sa akin na palayain ang Heaven's Adjudicator. Huminga ng malalim ang Sanctuary of Darkness Master. Bagamat sira ang porma sayon, hindi siya nagmamadaling kumilos. Priority niya ang pag-trap ng party ni James. Pagkatapos, maaaring pangunahan ni Tamuus ang iba pang mga powerhouse upang iligtas ang kanilang mga nahuli na miyembro sa Elixir Pavilion. Nakatayo sa labas ng formation. Pinanood ng grupo ni James ang paglaho ng formation at ang isang bahagi ng landscape ay naglaho. Isang napakagandang paraiso ang lumitaw sa kanilang harapan.
Ito ay isang magandang lugar na may isang ilog na dumadaloy sa mga bundok na naghahati sa tanawin. Tingnan natin. Naunang bumangon si Melinda at sumugod dito. Sumunod din si James at ang iba pa sa likuran niya. Pagkatapos nilang makapasok sa lugar, ang Sanctuary of Darkness Master ay nagpakita sa harap ng formation sa susunod na sandali. Natigilan si James. Tumingin siya kay Sylvester na natamaan ng kapangyarihan ng Pormasayon. At nagtanong, anong mali? Mataimtim na sumagot si Sylvester. Pagkatapos nating makapasok sa lugar na ito, may isang taong lihim na nagtayo ng isang Pormasayon upang bitag tayo rito. Sino ito? Umiling si Sylvester. Sinilip din ni Melinda ang lugar at nakita niya ang mga formation inscription sa kanilang paligid. Lumingon si James kay Melinda at nagtanong, nagawa mong sirain ang isang Pormasayon na itinayo ng isang ancestral god. Gaano katagal mo masisira ang pormasyong ito? Pinagmasdan sandali ni Melinda ang Pormasayon at sinabing, 3 araw. Agad na sinabi ni James, pakitrabaho mo agad. Kailangan nating mabilis na masira ang formation. Sige. Tumango si Melinda at sinimulang kalasin ang Pormasayon. Samantala, ang Sanctuary of Darkness Master ay mabilis na umatras pagkatapos ay set up ang formation. Tumakas siya ng malayo para itago ang sarili. Pagkatapos, gumamit agad siya ng secret art para ipaalam si Tamuus, na naghihintay sa labas ng Elixir Realm. Simulan mo ang misyon. Gayunpaman, dapat kang kumilos ng mabilis at iligtas sila sa loob ng 1 araw. Kung hindi, baka mahuli din kayo kung si Sylvester at ang iba pa ay nagmamadaling bumalik sa Elixir Pavilion. Naghintay si Tamuus sa labas ng Elixir Realm sa loob ng maraming taon. Sa lahat ng mga taon na ito, wala siyang ibang pinuntahan at ginugol ang kanyang oras sa pagpapagaling. Ang kanyang path seal ay nabasag. At ang kanyang lakas ay bumaba ng husto. Gayunpaman, sina Sylvester at Helvius ay wala sa Elixir Pavilion. Kahit na hindi siya kasing lakas ng nakaraan. Walang sinumang kasalukuyang nasa Elixir Pavilion ang makakalaban sa kanya. Matapos matanggap ang utos mula sa Sanctuary of Darkness Master, mabilis niyang inutusan ang kanyang mga nasasakupan. Fair na, tandaan. Ang layunin natin ay iligtas ang ating mga miyembro, hindi ang patayin ang ating mga kaaway. Lumikas kaagad pagkatapos iligtas ang ating mga tauhan. Naiintindihan. Ang kanyang mga tauhan ay maayos na tumugon ng sabay-sabay sa kanyang likuran. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag. At ang Elixir Pavilion ay payapa. Biglang sumigaw sa alarma ang isang disipulo ng Elixir Pavilion. Ano iyon? Ilang disipulo din ang tumingin sa malayo at nakita ang isang grupo ng mga itim na ulap sa kalangitan na mabilis na papalapit sa kanila. Ay ito ang sanctuary ng dilim. Nandito na naman sila. Bilasan mo. Iulat ito sa Pavilion Master. Nagsimulang mataranta ang mga alagad. Ang dakilang elder ay nabagabag din. Agad niyang inactivate ang formation sa paligid ng kanilang bundok at ginamit ang kanilang secret art para ipaalam kay Sylvester na nasa malayong lugar sa Aqua Realm. Si Sylvester ay nanunood kay Melinda na sinisira ang Pormasayon. Biglang narinig niya ang nag-aalalang mensahe ng Great Elder sa kanyang isipan. Older Master, may nangyari. Ang Sanctuary of Darkness ay tumama muli at lumitaw sa Elixir Realm. Nang marinig ang ulat, nagdilim ang ekspresyon ni Sylvester. Galit na galit siyang nagmura. Damn it! Lumingon sa kanya si James at nagtanong. Anong mali? Ipinaliwanag ni Sylvester sa seryosong tono. Ang Sanctuary of Darkness ay nagpadala muli ng mga powerhouse sa Elixir Realm. Gustong buksan ni Sylvester ang isang special passage pabalik sa Elixir Realm. Ngunit ang formation ay nagsilid sa espasyo. Pinigilan nito si Sylvester at ang iba pa na umalis sa espasyo.
Agad siyang nagpadala ng mensahe sa dakilang elder, na nagsasabing, "Maghintay ka hanggat kaya mo. Kakailanganin ko ng 3 araw para makabalik." Matapos magpadala ng mensahe, sinigawan ni Sylvester si Melinda. "Pakibilisan mo. Ms. Melinda." Ang Sanctuary of Darkness ay muling lumitaw sa Elixir Pavilion. Tumingin si Thea kay James at sinabing, "Sigurado akong ito ang orihinal na layunin ng Sanctuary of Darkness." Hinikayat nila ang lahat ng powerhouse ng Elixir Pavilion palayo sa lugar na ito para umatake ulit. Mataimtim na tumango si James at sinabing, sana ay makabalik tayo sa nakaraan." Napatingin si James kay Melinda. Ang lahat ng kanilang pag-asa ay nakasalalay kay Melinda. Kung hindi niya mabilis na masira ang Pormasayon, ang Elixir Pavilion ay mapapahamak. Sa labas ng Elixir Pavilion, ang mga itim na ulap sa di-kalayuan ay mabilis na hamampas sa kanila. Lumitaw sila sa langit sa labas ng Elixir Pavilion sa isang kisap mata. Binalot ng itim na ulap ang Elixir City. Nang makita ito, ang mga magsasaka sa Elixir Pavilion ay tumakas sa takot. Isang lalaki ang dahan-daang lumabas. 2/3. Sa madilim na ulap sa kalangitan. Si Tamuos iyon. Si Tamuos ay hindi pa ganap na gumaling mula sa kanyang mga sugat. At ang kanyang mukha ay mapotla. Lumutang siya sa hangin at tumingin sa mga elder ng Elixir Pavilion na lumulutang sa langit. Nang makita ng dakilang elder si Tamuos, naging solemn kaagad ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang lakas lamang ay hindi sapat upang maitaboy si Tamuos. Kahit na si Tamuos ay nasugatan. "Buksan mo ang gate ng bundok." Matigas na ungol ni Tamuos. "Narito ako para ibalik ang mga miyembro ng Sanctuary of Darkness. Magwala." Ang dakilang elder ay umungal. "Mamamatay ako bago kita hayaang iligtas sila." Sisingilan. Nagdilim ang mukha ni Tamuos. At inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na sumalakay. Ang mga powerhouse ay lumitaw mula sa madilim na ulap sa likod ng Tamuos. Halos 100 lamang sa kanila ang mga Grand Emperor. Bukod pa rito, mayroong humigit kumulang 100 quasi-emperors. Ang natitira sa 30,000 lalaki ay nasa tuktok ng divine rank. Ang mga powerhouse na ito ay ang natitira na lang sa Sanctuary of Darkness. Ipinadala nila ang bawat huling kalalakihan upang iligtas ang kanilang mga nakakulong na miyembro. Inatake ng mga powerhouse ang pagbuo ng Elixir Pavilion. Alam ni Tamuos na wala na siyang maraming oras. Hindi napigilan ng guro ng Sanctuary of Darkness si James ng matagal. Kaya naman, kailangan niyang kumilos ng desidido. Itinaas niya ang kanyang kamay. At isang malakas na puwersa ang lumitaw. Nagtipon ito upang bumuo ng isang itim na sinag ng liwanag. Ang itim na sinag ng liwanag ay sumabog at bumaril sa proteksyon na Pormasayon. Ilang bitek ang nabuo sa Pormasayon. Nagsimula ring yumanig ang ilang bundok na katatapos lang itayo ng Elixir Pavilion. Masyado siyang malakas. Ang dakilang elder ay nanunood ng may think time na ekspresyon. Hindi niya inaasahan na taglay pa rin ni Tamuos ang nakakatakot na lakas sa kanyang sugatang kalagayan. "Ipaglaban mo sila." Ang dakilang elder ay sumigaw. Ang matandang guro ay tiniyak sa atin na siya ay babalik sa loob ng ilang araw. Kasunod ng utos ng Great Elder, ang mga powerhouse ng Elixir Pavilion ay sumulong. Inilapat nila ang kanilang buong lakas sa Pormasayon. Sa kanilang lakas, mas lumakas ang Pormasayon. Nagmura si Tamuos. "Damn it!" Gayunpaman, ang mga powerhouse ng Elixir Pavilion ay patuloy na naninindigan. Patuloy nilang inihahatid ang kanilang enerhiya at pinatibay ang proteksyon na Pormasayon. Ang pinsalang ginawa sa kanila ay agad na nabawi. At ang Pormasayon ay muling tumigas. Boom! Muling tinamaan ng higanteng espada ang Pormasayon. Mas malakas ito kaysa sa naunang suntok.
Marami sa mga powerhouse sa Elixir Pavilion ay nagdara ng dugo mula sa marahas na puwersa. Kahit na ang isang Grand Emperor tulad ng Great Elder ay umubo ng dugo pagkatapos na itaboy. Nawala ng kulay ang mukha niya. Kung magpapatuloy ito, siguradong masisira ang formation sa lalong madaling panahon. Maaaring hindi ito tumagal kahit isang oras, lalo na ang 3 araw. Anong gagawin ko? Ano ang maaari kong gawin ngayon? Ang dakilang elder ay nasa dulo ng kanyang talino. Dumagundong. Paulit-ulit na inatake ni tumaas ang Pormasayon mula sa labas. Bagamat hinaranggan ng formation ang kanyang mga pag-atake, isang bahagi ng kanyang enerhiya ang tumagos sa formation sa pamamagitan ng mga bitek sa Elixir Pavilion, na sinisira ang ilan sa mga bundok ng Elixir Pavilion. Nataranta ang dakilang elder at agad na nag-utos. Buksan ang daanan ng emergency escape. Lahat ay dapat lumikas ng sabay-sabay. Matapos magbigay ng utos, muli niyang kinontak si Sylvester sa pamamagitan ng secret art ng kanilang sekta. Older Master, ang powerhouse mula sa Sanctuary of Darkness ay masyadong malakas. Hindi magtatagal ang formation. Matapos marinig ang ulat, itinuro ni Sylvester, kung hindi ka makatagal, lumikas at magtipid ng iyong enerhiya. Sige, matapos matanggap ang utos, naghanda ang dakilang guro sa paglikas. Gayunpaman, ang mga alagad ng Elixir Pavilion ay hindi pa tapos sa paglikas sa oras. Wala siyang masyadong magawa kundi ang patuloy na pigilan si Tamuus. Bukod sa Great Elder, ang iba ay nagpupumilit na suportahan ang kanilang sarili. Ginawa nila ang lahat ng kanilang lakas upang suportahan at patatagin ang Pormasayon. Matapos lumikas ang lahat ng mga disipulo, ang dakilang elder ay nag-utos. Lumabas na. Nawala siya sa langit na may isang flash at nagpakita sa harap ng emergency escape passage. Agad naman siyang sinundan ng ibang matatanda. Nang dumaan ang mga matatandang ito sa daanan ng emergency escape, agad itong nawala. Boom! Di nagtagal pagkatapos ng kanilang paglikas. Nawasak ang Pormasayon. Ang mga powerhouse mula sa Sanctuary of Darkness ay sumalakay sa piitan at pinalaya ang kanilang mga nakakulong na miyembro. Sa Aqua Realm, pinapanood ni Sylvester si Melinda na binabasag ang Pormasayon na nakakulong sa kanila. Siya ay balisa at umaasa na siya ay agad na masira ito. Gayunpaman, nagulat sa kanya ang dakilang elder bago tuluyang maalis ni Melinda ang Pormasayon. Older Master, lahat ng ating mga disipulo ay lumikas na sa isang ligtas na lugar. Gayunpaman, ang aming Pormasayon ay nasira, at ang mga miyembro ng Sanctuary of Darkness na aming ikinulong ay napalaya na. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Sylvester. Agad siyang tinanong ni James. Ano ang sitwasyon ngayon? Old Master, bumantong hininga si Sylvester at sinabing, sila'y nasira ang ating Pormasayon. Nagulat, nagtanong pa si James, may nasawi ba? Sabi ni Sylvester, wala namang nasawi. I already instructed them to evacuate kung hindi sila makakapit. Lumikas na ang lahat. Gayunpaman, ang mga miyembro ng Sanctuary of Darkness na nahuli namin dati ay nailigtas. Relieved, James said, buti naman at walang casualties. Sinabi ni Sylvester, sa kasamaang palad, ang mga makapangyarihang miyembro mula sa Sanctuary of Darkness ay nailigtas. Magiging mahirap na lipulin sila sa susunod. Kung alam kong aabot sa ganito, kanina ko pa sila pinatay. Inako agad ni James ang responsibilidad. Kasalanan ko. Naging pabaya ako at binigyan ko sila ng pagkakataong mag-strike. Ikan-away ni Sylvester ang kanyang kamay, na nagsasabing, hindi mo kasalanan. Desidido ang Sanctuary of Darkness na iligtas sila. Sila ay isang lihim na puwersa at kumikilos mula sa dilim. Imposibleng ganap na magbantay laban sa kanila. Tumigil sa pagsasalita si James.
Pero seryoso ang ekspresyon niya. Sinusubukan niyang alamin kung ano ang susunod na galaw ng Sanctuary of Darkness. Ang Sanctuary of Darkness ay masyadong nababalot ng misteryo. At wala siyang gaanong kaalaman sa mga ito. Mahirap malaman ang kanilang mga layunin. Lumipas ang oras. Hindi nagtagal. Lumipas ang 3 araw. Sa wakas ay nasira na ni Melinda ang pormasayon. Sa sandaling masira ang pormasayon, si Sylvester ay nagmamadaling bumalik sa Elixir Pavilion kasama si Helvius. Gayunpaman, ang Elixir Pavilion ay nawasak na. Lahat ng powerhouses mula sa Sanctuary of Darkness na pinigil nila noon ay napalaya. Sa kabutihang palad, walang nasawi dahil lahat ay lumikas sa oras. Mas marami sana silang nasawi kung ipinagtanggol nila ang Elixir Pavilion hanggang mamatay. Sylvester at Helvius ay same time na nakatayo sa mga guho ng Elixir Pavilion. Hindi sila nag-alala na ang base ng Elixir Pavilion ay nawasak. Sa halip, nababalisa sila dahil iniligtas ng Sanctuary of Darkness ang mga bihag nilang miyembro. Bawat isa sa kanila ay lubos na may kakayahan kumpara sa mga magsasaka sa labas. Kung pinagsama nila ang kanilang kapangyarihan, walang puwersa sa Boundless Realm ang makakalaban sa kanila. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Old Master, tanong ni Helvius. Saglit na nag-isip si Sylvester at sinabing, sa puntong ito, maaari na lang natin silang pabayaan sa ngayon. Bumalik tayo sa Aqua Realm at muling makasama si James. Pag-uusapan natin ang iba pa mamaya. Sige, tumango si Helvius. Matapos suriin ng dalawa ang sitwasyon sa Elixir Pavilion, mabilis silang umalis at bumalik sa Aqua Realm. Naghintay si James at ang iba pa sa loob ng Elysium na pinasukan nila matapos masira ang formation. Hindi nagtagal. Bumalik sina Sylvester at Helvius. Agad naman silang sinundan ni James. Kamusta ang sitwasyon? Napabuntong hininga si Helvius at sinabing, ang Elixir Pavilion ay muling nasira. Sa kabutihang palad, lahat ng ating mga alagad ay nakatakas sa isang ligtas na lugar. Mataimtim na sinabi ni James. Ang Sanctuary of Darkness ay mas matigas kaysa sa ibinigay namin sa kanila. Nang masira namin ang formation dito, na-trap agad nila kami gamit ang ibang formation. Ang taong nagkulong sa atin ay dapat isa sa mga mas makapangyarihang miyembro. Bahagyang tumango si Helvius at sinabing, oo, marahil ang Sanctuary of Darkness. Personal na isinasangkot ni Master ang kanyang sarili. Tumayo si Melinda at sinabing, huwag na nating pag-usapan ang mga bagay na ito at ipagpatuloy ang paggalugad sa lugar na ito. Sige, tumango si James. Na-curious si James tungkol sa Heaven's Adjudicator na selyado sa lugar na ito. Si Melinda ay malamang na ang reincarnation ng isang powerhouse mula sa Primeval Age. Sa teoryang pagsasalita, alam niya ang kapangyarihan ng Heaven's Adjudicators. Gayunpaman, nagawa niyang sirain ang formation silang na sinasabing pagkatao. Tila hindi siya natatakot sa Heaven's Adjudicator na selyado rito. Sa patnubay ni Melinda, naglakad ang grupo ng mga tao patungo sa magandang tanawin. Hindi nagtagal, lumitaw sila sa bakana ng ilog sa pagitan ng dalawang bundok. Ang ilog ay daan-daang metro ang lapad, at ang umaagos na tubig ay kristal. Iba't ibang kakaibang isda at aquatic creature ang makikita na lumalangoy sa ilog. Ang mga nilalang ay naglabas ng isang misteryosong aura na tila hindi karaniwan. Hindi nagtagal, nakarating sila sa dulo ng ilog. Nakakita sila ng kuweba kung saan umaagos ang ilog. Tumingin si James kay Melinda at nagtanong, dito ba tinatakan ang tagahatol ng langit? Nagkibit balikat si Melinda at sinabing, hindi ako sigurado. Tumingin-tingin tayo sa paligid. Nang matapos siyang magsalita ay humakbang siya. Ang kanyang katawan ay kumikislap. At siya ay lumitaw sa itaas ng bundok. Si James at ang iba ay sumunod na malapit sa kanyang likuran.
Nakatayo ang grupo sa ibabaw ng bundok. Lumingalinga si Melinda sa paligid at pinagmasdan ang paligid.